But anyway, talking of forever, partner. Nako. Walang forever. Wala. Diba? Pero syempre, maasa tayo sa love life forever. Oo. Pero may forever, partner. May forever, ha? Sa ombudsman. Sa ombudsman? Office of the Ombudsman. Anong forever dyan sa kanila? Yung corruption daw. Oo, yan. Forever yan. Forever. Oo. Diba? Sinabi niya na parang yung corruption is here to stay. Forever. Oo, di ba, partner? Good morning, Senator Pimentel. Maraming salamat sa suporta ninyo. Sa pananaw ko, sufisyente yung pondo ng ombudsman. Pero kung sa paglaban sa korupsyon, ay hindi talaga kakayanin to kahit bigyan nyo kami ng 100 bilyon piso, ay hindi namin kakayanan labanan ng korupsyon. I must admit to you, Your Honor, this is not to destroy the office of the Ombudsman. But we ourselves are fighting corruption within the office. Hindi ko ipagkakaila yun. Kami mismo, mga katabi ko rito, we are fighting corruption within the office. So, hindi namin pwedeng sabihin na yung ahensya ng gobyerno yung corrupt. Dahil kami mismo may problema sa korupsyon. May mga empleyado rin po kaming corrupt. Ang problema lang po ay hindi namin sila mahanapan ng konkretong ebidensya. Ginawa ko na lahat ang paraan, pero napakagagaling, hindi ho gumagamit ng cellphone, hindi ho gumagamit lang landline, nakikipagkita sa mga restaurant, sa isang Chinese restaurant na si Katalong EDSA. Hindi naman ho namin matap yung usapan dahil ayaw kaming payagan ng chief ng security. Marami ho. I mean, that's why I'm saying kahit 100 bilyon ang ibigay ninyo sa amin, hindi ho namin kakayanin na labanan ang korupsyon. Noong 2022 budget hearing, inamin na ni Ombudsman Martires na hirap silang sugpuin ng korupsyon. Kahit makailang libo o ilang bilyong piso pa ang ibigay sa kanila, mukhang mahihirapan silang sugpuin ang korupsyon. Kahit nga daw sa loob ng kanilang tanggapan ay mayroong korupsyon at nahihirapan silang hulihin ito. Ano na nangyari dun sa confidential funds na ibinigay sa inyo? Ngayon, taong 2023 budget hearing, ganun pa rin ang problema ng ombudsman. Sinabi pa nga na ang korupsyon ay mukhang mananatili hanggang buhay tayo. Ang korupsyon po ay hindi titigil sa ating bansa. Not even during our lifetime. Unless we change ourselves, unless we change our values. Ang korupsyon po sa ngayon ay hindi mapaglalabanan ng batas lamang. Pero sa ngayon po ang nangyayari ngayon, wala na tayong respeto sa Diyos, wala tayong respeto sa sarili natin. So not during our lifetime will be able to solve corruption. Ang corruption po ngayon sa Pilipinas ay nagiging endemic. Ang corruption po ngayon sa Pilipinas ay nagiging parang fashion, becomes a fad. Because money becomes power. And if you have power, talagang kailangan sikat ka. Tumataas po ang incidence ng corruption sa bawat ahensya ng gobyerno at magugulat po kayo. Mayroong mga departamento ng gobyerno hindi nyo akalain ay corrupt, akala nyo natutulog, pero mas corrupt pala yon sa ibang ahensya ng gobyerno na akala nyo ay corrupt. Di ba, partner? Kasi parang hindi siya mawawala. Parang ang dating, dahil nga ang tao mahilig sa yaman, kaya may corruption. So, di ba, partner, nakaka-disappoint, partner, na manggagaling mismo sa sumusuwata ng korupsyon, gumigive up na masolusyonan yung corruption, partner. Pag ganyan po sana totoo po na may naglalagay sa ombudsman. Ang hiling ba niya sana nga may naglalagay sa opisina ng ombudsman? So, maraming tumaas ang kilay dito kay kay Ombudsman Samuel Martires partner 'Di ba? Kasi nung budget hearing, tama ba?
Oo, budget hearing ng ombudsman. Siyempre medyo nagisa si ombudsman. Kasi parang ang dami-daming case, pero para mas marami pa daw yatang lumiligwak na kaso. Sabi nga niya, siyempre, kapag yung ebidensya, parang hindi siguro sapat, magiging ganun talaga ang desisyon, partner. Pero ang sa akin lang, partner, bilang ikaw ang mismong ombudsman, kumbaga, ang ombudsman kasi, partner, siya yung parang siya yung parang public prosecutor para sa mga ordinaryong tao. Sa ombudsman kasi, ang nililitis dyan, partner, na mga public officials. Yan yon. So, kaya pansin mo, partner, siguro kaya tuloy yung mga tao, hindi na sila natatakot. I mean, yung mga ibang public officials parang nagiging normal na yung corruption. Because kung ganito ang magiging mindset ng taong tutugi sa'yo, partner, na parang give up. Wala nang pag-asa. Oo. Diba, give up siya sa pagsawata, pag-stop, no? Pag-prevent ng corruption, haya-hay yung buhay. Diba? Kumbaga sila mismo umaatras na. Dahil sa sobrang tagal na nila siguro yung opisina na yan, talagang hirap na sila, partner, para habulin itong mga korap. Oo. So, ang tanong ko mismo sa ombudsman, ilan na ba, di ba, ng mga may katungkulan ng gobyerno ang naipakulong ng ombudsman dahil sa... Yung matataas, partner. Yung matataas na posisyon. Dahil sa korupsyon. Parang si Erap lang, partner. Na mataas. Meron pa pala. Si Carlos Garcia ba yun, partner? Meron din, Pero, ito ang masakit, partner. Ang sabi niya kasi ganito. Natanggal. Ganun naman yun, di ba, partner, ang hatol, kung hindi ikukulong, tanggal sa pwesto. Ito nga, partner, tinan mo ha. Ang sabi niya dito, dinescribe niya yung corruption dito sa Pilipinas as endemic. Nako. Partner, parang walang kagalingan to, partner. Diba? Saka parami ng parami. Endemic na, partner. Tapos sabi pa niya ngayon, ang corruption po ngayon sa Pilipinas ay nagiging parang fashion. Nako. No? It becomes a fad. Naging uso na. Oo, pag corrupt ka, magaling ka. Pag corrupt ka, iboboto ka. Parang ganun, partner. Diba? Sabi niya pa, because money becomes power. And if you have power, talagang sikat ka. Diba? Tumataas po ang incidence ng corruption sa bawat ahensya ng gobyerno. At magugulat po kayo, diba? Sabi nga niya ito, magugulat kayo yung mga taong, yung mga departamentong akala mo hindi nagkakaroon ng corruption. Dahil parang tulog lang, partner. Yun daw ang malakas sa corruption. Ito nga yung sa akin, diba? Alam mo pala Alam mo pala na may corruption. Bakit hindi mo nga mapin down? Ba't hindi hinahabol? Saka, partner, ito pa, siguro dapat, sa akin dapat si ombudsman mismo ang magpatibay ng batas tungkol sa, kumbaga gamitin niya talaga yung batas tungkol sa graft and corruption, partner. Kasi imagine mo, sino ba ang nagpapigil na magkaroon ng public access sa SALN? Siya. Siya lang. Noong 2020. Si Martires. Diba, si Ombudsman Martires. Hindi niya totoo pwedeng makita. Diba? Unless representative ng may-ari ng SALN ang mag-re-request. Diba? Hindi ito, kumbaga hindi na ito for public consumption. Diba? So in other words, partner, dati na pwede makita na kahit pa paano yung reporter or sino man magre-research, kasi baka may naaamoy na graft and corruption, di ba? Makita man lang yung SALN niya, partner, kung lumaki ba, lumiit ang kanyang kayamanan, partner. Tinanggal niya yung public access. Isa yun sa paraan, partner, para hindi mo mabusisi. In the first place, bakit hindi mo ipapubusisi? Public officer yan. Di ba? Siya yung naging instrumento para mawala ng karapatan yung tao, makita yung maaari naging kayamanan ng isang public official habang siya ay nasa posisyon. Ngayon, partner, yung mga na-audit, partner, ng COA, di ba pinapublish to? Di ba nakikita natin, COA flags ganyan, COA flags ganito.
not just yung audit ng auditor, pero yung proseso na umabot na hanggang sa NBank, sa commission, na yung audit po ay nadesisyonan ng commission. Okay lang po kung walang nakita. Pero mayroon po ako sanang gustong imungkahi sa Kongreso na kung pwede po ay alisin na sa special provisions o sa general provisions ng GAA yung pagpapublish ng Audit Observation Memorandum. Ito pong Audit Observation Memorandum ay nagkukos po ng gulo. Kasi sa pananaw po ng isang tao, pag nabasa niya na mayroong yung Audit Observation Memorandum sa isang 10 million project, ay mayroong kaunting aberya, ay sasabihin na kagad ng tao na itong government official ay kumikita doon sa 10 milyon na proyekto. Ang hindi lang pala na-submit ay resibo. So, I leave this to Congress na alisin natin ito kasi pag nag-file po ng kaso sa ombudsman, dinismiss namin ang kaso kasi wala naman. Anong sasabihin? Nalagyan na naman ng ombudsman. Pag ganyan po sana totoo po na may naglalagay sa ombudsman. Diba? Ayaw niya rin, partner. Gusto niya tanggalin, hindi daw ma-publish. Ano na mangyayari sa atin, partner? Buti nga yung COA naglalabas na ng itong mga information kasi, kumbaga, partner, red flag ang dating, di ba? Kaya nga pina-flag Ibig sabihin, may naaamoy silang hindi tama. Tapos pipigilan pa ni Ombudsman Martires na wag nang i-publish yan. Ikaw yung nagpapaano Ikaw yung nagbibigay ng lakas ng loob dito sa ibang mga korap na opisyal na magpatuloy-tuloy lang kasi ayaw mong magkaroon ng access yung ibang tao doon sa pwede nila sanang makita. Diba? Lalo na kung may anomalyan nangyayari. Hindi okay. Tapos ngayon sasabihin mo na ito pa, partner, ano bang solusyon niya, partner, ko ano? Ang solusyon niya, hindi pagalawin, hindi paigtingin, no? Yung obligasyon ng ombudsman. Alam mo ang kanyang remedyo? Yung since grade 1 daw, hanggang makatapos, pag-aralin ng GMRC. Good manners and right conduct lang. Partner. Bakit yan ang tupundahan mo? Bakit yung GMRC? Bakit hindi mo muna silipin yung opisina mo? Diba? Tapos sabihin nyo, baka doon na pagbibinta kayong korap. Nasa inyo dapat yan Dapat meron kayo marubdob ang inyong adhikain makahuli ng mga ng mga korap. Kayo nga yung nagpipigil dahil sa mga sa mga utos-utos, mga memo-memo nyo dyan. Well, si Ombudsman Samuel. Ano pa to panahon pa ni Pangulong Duterte. Di ba? Inappoint siya bilang ombudsman. Pero dati pa, sa Sandigan Bayan na siya partner. Di ba? Ombudsman? Sa Sandigan Bayan. Panahon pa ata siya alam ko, nag-umpisa yung kanyang serbisyo partner. Hindi nga siya pagkatapos niya mag-retire. Na punta agad siya sa ombudsman. Naging associate justice siya ng Sandigan Bayan nung panahon ni PGMA. Naging din siya partner, Associate Justice of the Supreme Court. Ito, panahon ni Pangulong Duterte. Hanggang, Nataon na ba si Ombudsman? Na partner Medyo may edad na rin So, matagal-tagal na rin siya sa gobyerno at yung kanyang mga hinawakang position partner, talagang may kinalaman partner sa korupsyon. Kaya nga, di ba? Dapat nga. I mean, expert ka na dyan So, kaya nga siguro nakita niya wala ng pag-asa. Dahil expert siya. Dahil, diba? Dahil siguro sa kanyang karanasan at nakita niya partner yung tindi ng nangyayaring korupsyon hanggang sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno mula lokal hanggang nasyonal. Yun pala nga. Dapat, tingin ko, dapat ang hiniling niya, partner, hindi yung pagpapaaral ng mga bata ng GMRC. Dapat hiniling niya mas madaming tao
empleyado, mas maraming lawyers na ma-empleyo sa ombudsman para mabilis ang takbo ng kaso. Kasi parang nirereklamo niya sa dinami-dami kasi bulto-bulto daw yan, partner. Para hindi sila makaagapay sa trabaho. Di yun sana hiniling mo. Mas madaming pwedeng kunin. 'Di ba? Para mapabilis kayo. Sa partner, imagine mo ikaw yung ombudsman, sasabihin mo na yung COA report, initial audit, partner, gawing private. Sabi niya, kasi daw yung iba, nagagamit laban do sa taong yun sa politika. Tingin ko, hindi mo na concern yun, ombudsman. Concern na ng politiko yun. Kung masira siya, hindi siya masira, partner. Kasi meron, ang COA naman, napaka-neutral nito. The way I see it, napaka-neutral to. Hindi naman niya maglalabas ng report kung wala nakikitang mali. Diba? Hindi naman sinasabi ng COA na corrupt ka na. Pero sabi niya, ito bakit ganito kalaki? Ba't ganyan? Diba? Dapat ilabas talaga yan para nagiging aware kami. Lahat na lang gusto mo itago SALN gusto mo itago. COA report, initial report gusto mo itago. Ano ba dapat itago? Tapos sasabihin mo ngayon, napakahirap maghanap ng solusyon dito sa problema ng korupsyon sa ating bansa. Diba? Na yung partner, yung paglalabas ng SALN. Yun ay isang paraan. Dati yun open yun para at least ang publiko alam. Di ba? Kung ano na yung estado ng buhay nitong isang lider natin at maikukumpara ng taong bayan yung dati niyang sitwasyon at sa kasulukuyan ng sitwasyon nung siya'y umupo sa pwesto. Yes. Diba? Ang sa akin lang, partner, diba? Para bang, sana wag ka na mamolitika. Siya Kaya syempre appointed siya ng politiko. Di ko alam kung tumatanaw siya ng utang na loob sa mga politiko. Diba? Ang problema niyan, yung mga politiko, yung dapat mong pinapalitis. Ikaw dapat yung instrumento dyan. Diba? Para kung sino man tong mga abusado na to, partner. Ikaw yung, kumbaga ikaw yung prosecutor, pinoprosecute mo yan Tapos kung ganyan ang iniisip mo na mahirap, give up na tayo lahat. Saka, partner, tingin ko kung ganyan ang mindset niya, dapat palitan na siya. Hindi siya dapat magtagal dyan. Alam mo sa akin, partner, kahit sabihin mo napakamahirap gawin, partner, kahit napakahirap gawin, huwag mo sabihin sa madlang tao na na madlang mga komunidad, mga taong bayan, partner, na hindi kaya. Diba? Kasi paano nang kami magkakaroon ng hope kung ikaw mismo na dapat naglilitis ito, wala kang hope. Diba? Ganun lang yan Ito, partner, yung binabanggit niya. Ikaw ano yung mo rito? Saan? Sige. Yung opinion mo na mayroon siyang yung binabanggit mo nga kanina, panawagan sa Kongreso na tanggalin ang requirement para ilathala ang audit observations ng Commission on Audit para sa bawat government agency. Ito yung mga binabasa natin, partner, na sinasabi, nag-overspending itong ahensya ng gobyerno, itong opisina ng gobyerno, mukhang itong isang ahensya ng gobyerno, mayroon pang mga hindi na partner, na account, di ba? Na pondo ng gobyerno, parang ganon. So, ang gusto niya mangyari ngayon, wag i-publish na. Kasi ito daw ay lumilikha ng haka-haka. Kapag naresolba na sinasabi niya rito, ito ay para maiwasan daw pala ang kalituhan dahil lumilikha ito ng publication ng haka-haka kapag naresolba na ang kaso. Kaya naman daw ay nararapat umanong tanggalin sa special provisions o sa general provisions ng General Appropriations Act ang pagpapublish ng Audit Observation Memorandum. May halimbawa pa siya. Ang konting aberya sa isang malaking proyekto na agad sasabihing kumita ritong isang government official, gayong mayroon lamang hindi na usumiti ng mga dokumento para rito. Sabi pa nga niya rito, noong taong 2021 daw, ipinunungkalan nito na multahan ang mga magbibigay ng komento kaugnay ng Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth ng mga government officials at employees sa parehong rason. Pabor ka ba rito dyan, partner? Di ba kasi noong nakarang araw,
marami tayong mga binabanggit rito. Flags, OBP, COA flags, DOT. DOT, di ba? Sinasabi overspending, di ba? Pati nga UP meron din eh. Pero parte, tinan mo yung words niya ha. Tinan mo yung words niya. Nagkakaroon ng haka-haka. Tapos sinabi pa niya yung may binanggit siya sa office, kulang daw lang ng resibo pala. Partner, teka lang. Parang pinapawalang sala mo na agad yung politiko na napansin ng COA. Teka lang, sino ba dapat yung pinoproteksyonan mo dito? Yung politiko ba o yung gobyerno? In the first place, sa kanila nang gagaling. Di ba? Yung impormasyon na yun. Sila naglalabas, partner, ng report na okay, itong isang opisina na to, red flag. Yes, kasi may kulang. May kulang. Sabihin na natin may kulang, di ba? Pero bakit sa kanya mamumutawi sa bibig niya ni Ombudsman Martires na naghahaka-haka kumbaga ang dating, nasisira yung pangalan ng politiko. Ng ahensya, yung mismong ahensya ng gobyerno. Samantalang kulang lang pala na resibo. Teka lang nga, bakit mo ngayon ipinagtatanggol? Hindi yun yung obligasyon mong ipagtanggol. Ipagtanggol mo, kung nagkaroon ba ng graft and corruption, you prove it. Prove it mo. I-prove mo. Total ang COA naman, partner. Initial lang naman to. Hindi naman niya sinabing corrupt na itong ahensya na to, di ba? Baka may mali. Katulad, partner, ito, banggitin lang natin. Hindi natin sinasabi na may corruption na issue. Di ba? Sinabi na bakit yan ang ginawa nyo? Bakit kailangan mag-abono kayo ng cash nyo sa kanyang i-reimburse? Di ba? Kung totoo man nabilihan o hindi nabili, partner, di natin sasabing hindi totoong nabili kasi kung may resibo naman sila Yung proseso ang mali. Okay. So kung mali ang proseso, bawal pa rin yan sa batas. Correct. So ipa-flag pa rin namin kayo. Kahit sabihin yung wala kayo ninakaw, mali pa rin yung ginawa nyo. So it means, partner, makikita mo na pwedeng hindi nagnakaw ng pera. Pero yung prosesong ginawa mo, pwede may pang-aabuso. Di ba? Na pwede kang kasuhan kasi inabuso mo yung pamamaraan. Kahit sabihin mong, wala akong kinuha dyan. But still, may nilabag ka. May nilabag ka. Yun lang yun Kasi may sinusunod naman dyan na batas talaga, partner. Yung procurement law. Yes. Okay? Na dapat lahat ng pera na ilalabas mula sa kaban ng gobyerno, dapat yan, partner, sumusunod dun sa batas. Okay, sumusunod. Pag hindi ka sumunod, paglabag yun. Yes. Okay, paglabag yun. Kaya ang COA, tinatapik nila. Oops. Saka, may nilabag ka. Mali yan. Kulang to. Ganyan. Pero hindi sinasabi, ninakaw mo yan pa. Yes, wala sinasabi. Okay, dapat ayusin nyo muna. Okay, ayusin nyo muna. Ito ang mga kulang. Pag hindi nyo yan inayos, at saka iimbestigahan. Diba? Ano naman, Pero at least, diba, pag na-news, medyo naaalarma ka. Kasi yung taong bayan, nai-inform. Siyempre, sa maaari mong maling ginawa. Pera ng taong bayan yun. Saka partner, tinan mo sinabi niya, diba, yung iba kulang lang ng resibo. Huwag mong ipagtanggol, Ombudsman Martires. Bakit? Kasi ang isang ahensya ng gobyerno, sa bawat kibot niyan, bawat kilos niyan, dapat may resibo. Diba? Tapos sasabihin mo, nagkulang lang minsan ng resibo. Obligasyon nilang ibigay ng buo. Lahat-lahat. Diba? Kaya wag mo sasabihin na, wag mo nang i-flag o wag mo nang i-publish kasi baka yung iba kulang ng resibo. Dito pa lang kitang-kita mo na kung sino pinagtatanggol mo Kaya talagang hindi kayo makakasolve. Diba? Saka, tanong natin, yung malalaki ba talaga mga isda? Nahuhuli. Ako, sorry tanong ko lang, partner. Bakit, kailangan ba talaga ang COA? Well, tama naman kung may mga ganitong klaseng mga impormasyon na inyo pong inilalabas. Diba, partner? Para sa taong bayan. Para at least alam ng publiko kung ano ang mga nangyari at paano ginagamit yung pera ng bawat ahensya ng gobyerno. Pero kinakareer kasi ang korupsyon. Totoo ngayon nga yung sabi ni diba? It's a fad. Uso na siya. Pero coming from the ombudsman, parang medyo out yun, partner Dapat wala siyang ganung realization. Wala siya dong not realization. Kasi na-realize naman natin yan Wala siya dapat acceptance. Hindi niya dapat i-welcome yun, ganong attitude na. Sabi ni Christopher 62, corruption is like prostitution. Matagal na occupation.
Forever. Oh. Kaya alam nyo, ito nga ang isang ano din po ang isang masakit na katotohanan. Ang pag ano po pag hindi ko naman nilalahat. Pero paminsan ang nangyayari mga kasama kung bakit gusto ay umupo sa pwesto, hindi para sa serbisyo. Para sa sarili. Partner, ito na hindi para sa serbisyo. Ito na-realize ko, partner. Oo. Okay? Yung iba kahit mayaman na. Oo. Mayaman na, partner Pero gusto na magkapwesto para magkaroon ng power. Oo. Power para mas lalo umasenso. Diba? Hindi man sila magnakaw, partner. Pero ginagamit na yung power para makuha nila yung gusto nila. Halimbawa lang ha. Halimbawa lang mga kababayan, mga kayubi. Halimbawa, developer ako, partner. Oo. Developer ako. Siyempre, magda-divest muna ako. Pero ito kapag ka na sila mayroon sariling korporasyon. Meron ba tayo nalaman na nag-divest ng mga senador? So halimbawa lang, partner. Ako ay isang politiko, pero developer ako, partner. So gagamitin ko yung position ko para malaman ko kung saan yung i-develop. Oo. Diba, syempre magkakaroon ako na alam dyan, di ba? So since ito yung i-develop, kukunin ko na yung property dito. Pakyawin ko na dyan. Kausapin ko na yung mga bakanting lote dyan. Tapos, partner, pwede ako magpagawa ng batas, partner. Without you knowing na yung daan doon dadaan. Yung road. Pwede doon dumaan. Using my power. Wala akong ninakaw. Pero use my power para magkaroon ng road doon. Yung road na yun, para ma-develop, din yung dinidevelop ko. Pwedeng ganun Sabi ni Wilfredo Tutay, dito sa lugar namin, mayor ilang taon ang dinimanda sa ombudsman, nakailang palit ng administrasyon, 3 na. Mula hanggang ngayon, palitan lang sila mag-asawa nandito sa amin. Kaya wag ng pag-aksahan ng panahon. Tama. Kaya paminsan din yan din ang nakakapag-duda. Diba? Kasi alam natin na may kaso na ng GRAP. Diba? Binoboto niyo pa? Hindi, partner. Abay, bumaba na lang sa pwesto, umupo yung isang anak, yung asawa niya, umupo pa, sinampahan uli ng kaso, pero lahat yung partner. Abay, hindi pa na partner. Hindi natalo. Hindi natalo at hindi pa matapos-tapos yung yung kanilang kaso. Di ba nakailang palit na sino lang? kasi may kasalanan? Kaya nga yung politiko ba? Kinukonsinti kaya nyo tama lang din ang sinasabi ng ombudsman. Napakahirap sugpuin ang korupsyon. Ba't ginilty ba niya? No. Kaya nga, partner. Sorry po, Sandigan Bayan pala yun. Pero pinagbutihan ba para mag-guilty? Oo. Di ba? Tanong ko nga, partner, yung bang millions na i-decisionan laban kay Senator Bong Revilla, nabawi na ba? Ang sabi niya kasi, di ba, na not guilty siya. Pero it doesn't mean na hindi siya liable. Yun ang katwiran, partner ng state prosecutor. So, isoli mo yung pera. Hindi pa nagsoli. Yan. Hindi pa nagsoli. Kasi ang katwiran niya, not guilty ako Pero nakalagay sa decision kasi, the accused should. Accused siya So, ang katwiran nila, hindi ka naman na-guilty ng na-guilty ka lang because lack of evidence, parang ganon. Hindi naman sinabing asing guilty ka na wala kang kasalanan. Pwede kang na-dismiss or pwede na-acquit, but civilly, pwede kang liable, partner. Ganun yun. Example, partner, nakasagasa ka, pero aksidente. Partner, aksidente. Diba? Not guilty ka, sabi ng court. Pero hindi ba sabihin, hindi ka pwede magbayad doon sa napatay mo. Yun. Kasi hindi porket sinabing not guilty ka, as in all throughout, wala kang kasalanan. Pwede nga, meron kang civil liability. Kaya dapat ito, partner, hinihiring to sa Senado. Kung nasoli na ba yung pera. So, paano? Paano, partner? Hanggang bukas. Magkita't magkarinigan tayo. Ako pa sa Tony Clecas, nagpapalalang, wag tulugan ang inyong karapatan. Maraming salamat po sa inyong oras at panahon, mga kayubi. Ako naman po inyong lingkod, Radyo Man Rod Marcelino. At samahan niyo uli kami kasamang ating nag-iisang abogada ng bayan dito sa ating palatuntunan ang Usapang Batas.